Pag-usapan pa natin ang Unity Ride sa Marilake. Kasama si Mobile Journal, Ivan Tarinque, na nagkita tayo doon, di ba? Kita tayo doon, Pops J. Okay. Kamusta yung pag-cover mo doon sa Unity Ride? Napakaraming sumali. Actually, Pops J, no, doon mo talaga makikita yung motorcycle community. No? Pag nagsama-sama sila para sa isang ganitong klaseng event, no? Advocacy na gusto nilang talagang gawing safe bullet. Oo. Ito nga Marilake dahil nga unang-una, Pops J, napakaganda. Napakaganda. Ng Marilake. Sayang. No? Maraming coffee shops, napaka-relaxing ng view dito, Pops. Malamig di ba? Tama. Nung morning na yun. Ano namang reaksyon ng mga taga-Rizal? No? Mga taga-Tanay, silang laging apektado dyan Actually, nung makita niya yung napakaraming motorsiklo. Actually, Pops J, no, marami rin kasing mga riders na galing Tanay. No, na talagang, ito talaga yung kapitbahay nila. No, may mga nakausap. Sa bakuran nila. Nasa bakuran nila, Pops J. No, meron nga ako nakausap doon, Pops J. Talagang kapitbahay nila itong Marilake Highway. No? Kaya natuwa siya na may ganitong klaseng advocacy, no? Dahil nga minsan may takot na rin sa kanya na mag-ride dito kahit na safe naman yung lugar, no? And yun nga, no, marami kasi nga sinasabing nangangamote during times na may mga nagpo-photographer or nag-video. Kinukunan kasi yung mga banking ayun dyan nga, Pops J. Pero sabi naman mga ibang riders na Pops J ay wala talaga dun sa, hindi talaga kasalanan mga photographers or videographers yung mga aksidente. Kasalanan talaga dahil walang disiplina yung mga riders mismo, Pops. Tinatawag na irresponsible riding. Ang layunin nila, make Marilake safe again. O yan yung hashtag. Ano raw ang plano nila para mawala ang mga kamote riders doon? Pops, unang-unang nabanggit ni ASIC, LTO ASIC Vigor Mendoza ay proper training, proper education muna dito sa mga riders, no, Pops J, para maiwasan nga yung mga ganitong klaseng insidente, no? Pangalawa is pahigipitan talaga. Yung pagbabantay talaga, Ivan. Tama ka dyan, Pops J, no? Ito nga, naglagay na nga sila, Pops J, ng mga multiple na permanent post, no, ng mga PNP ng police doon, no? Yun nga, nabanggit natin, yung mga talagang pinaglalaruan ng mga riders doon nila tinalaga. Dito nga sa Palo Alto, sa Manukan, no, Pops J, at doon nga sa may Big C, saka sa may Devil's Corner. Yun talaga kasi madalas, Pops J, yung madalas na sinasabing naglalaro itong mga ibang riders. Evan, ang kadalasang reaksyon ng mga tao, naku, ningaskugon lang yan. Naku, tingnan mo, ilang linggo lang, wala na yan. O baka next week. Anong sinabi ng mga otoridad? Pops J, committed yung PLP, LTO, no, dahil nga nakausap natin mismong si ASIC Mendoza na yung nagsabi na itong parteng ito ay... Yan, permanente na ba yan? Outpost na yan? Ito, Pops J, permanenteng outpost na to, no? So, nakalagay na yan dyan. Ito yung sa may bandang Manukan. Oo. No, Pops J, may police ba lagi dyan? Baka naman outpost lang, wala nagbabantay. Actually, Pops J, no, this past few weeks, no, this past few days, na umaakyat tayo pa ulit-ulit dito sa Marilake, nakita talaga nating bantay sarado. No, maraming naka-deploy na kapulisan doon nga sa mga madalas na pinaglalaruan nung ating mga ibang riders, no? Kaya in the near future, no, tuloy-tuloy na yung kanilang operation na ito, Pops J. Yan ang hinahope natin sana. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.